Biniberipika pa ng Malacanang ang pahayag ni Senator Ping Lacson na maling mga impormasyon ang ibinigay ni dating Executive Secretary Manuel Bonoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Usapin. Beberipikahin pa ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sinadya umano ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na magbigay ng maling grid coordinates ng mga flood control projects sa website ng sumbong sa Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kinukumpirma pa nila ang impormasyon. Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Inihayag ni Lacson na may reliable source na nagsabing sinadya umano ni Bonoan na magbigay ng maling datos upang takpan ang mga umano'y ghost flood control projects at sirain ang kredibilidad ng mga reklamo sa sumbong sa Pangulo. Samantala, binigyang diin ng palasyo na ang mga opisyal ng gabinete na nasasangkot sa isyu ng flood control kahit pa nagbitiw at umalis ng bansa ay maaari pa ring managot sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kaugnay ito sa pag-alis ng bansa ni dating Secretary Manuel Bonoan noong November 11, 2025 na hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ayon sa Bureau of Immigration. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung nakailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Kaugnay naman sa isyu kay Zaldico, sinabi ni Castro na inutusan ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya na gamitin ang lahat ng legal na paraan, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa Portugal at sa Interpol upang mapabilis ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.